Magandang araw. Pag-uusapan natin ang kagustuhan ng kampo ni Charlie Suarez na makipag-rematch kay Manuel Vaquero Navarrete at ngayong linggo na ang bakbakan ni Errol Spence Jr. kontra Tim Tszyu. Matapos ang kahangahangang first round TKO victory ni Charlie Kings Warrior Suarez laban kay Manuel Avila, formal nang hiningi ng kanyang lead promoter na si Sampson Lukawicz sa WBO World Boxing Organization na ipag-utos ang opisyal na negosasyon para sa laban kontra kay WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Vaquero Navarrete. Maalalang mabilis na tinapos ni Charlie Suarez si Manuel Avila sa unang round pa lamang na lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang top contender. Ang panawagan sa WBO, nakiusap si Sampson Lukawicz sa WBO na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang i-mandate ang rematch championship fight laban kay Navarrete. Ang sitwasyon ni Navarrete sa kasalukuyan may mga usap-usapan din tungkol sa posibleng unification fight ni Navarrete laban kay WBC champion o Shaki Foster. Kaya matinding usapan kung sino ang unahin ng kampo ng Mexican champion, si Suarez ba o si Foster. Malaking oportunidad dito para sa boxing career ni Suarez upang makasungkit ng panibagong world title para sa Pilipinas. Samantala, Errol Spence Jr. versus Tim Tszyu nakatakda ngayong linggo, Hulyo 26, oras sa Pilipinas, sa mismong baluarte ni Tim Tszyu sa Sydney, Australia. Isang 12-round middleweight bout ang kanilang paglalabanan na tiyak na abangan ng buong mundo. Si Errol Spence Jr. may 28 na panalo, isang talo, 22 knockout na panalo. At si Tim Tszyu may 27 na panalo, 3 ang talo at 18 knockout na panalo. Pagdating sa kalakaran ng pustahan, betting odds, sobrang higpit at halos 50-50 ang turingan sa kanila. Bahagya lamang na paborito si Spence ng mga bookmaker dahil sa kanyang malawak na karanasan, habang bahagyang dehado naman ang bayani ng home crowd na si Tszyu. Hindi pa man nag-aabot ang mga kamao sa ibabaw ng ring, nagkainitan na ng gusto ang dalawa sa kanilang mga pahayag. Sabi ni Tim Tszyu, gusto ko siyang saktan at turuan ng leksyon. Matagal nang may kimkim na galit si Tszyu kay Spence matapos siyang tawaging basura sa X, dating Twitter. Lalo pang nag-init ang dugo nito nang hindi sumipot si Spence sa isang nakatakdang panayam sa media. Sabi niya isa siyang diva, nabubuhay siya sa sarili niyang kwentong kutsero at iniisip niyang siya ang nagpapatakbo ng palabas. Gusto ko siyang saktan, kukunin ko ang bawat bahagi ng katawan niya, lalo na ang kanyang mata. Dagdag pa ni Tszyu na wala na raw ang gutom ni Spence dahil sa napakaraming perang kinita nito sa boxing. Kaya naman balak niya itong paalalahanan sa naging sinapit nito laban kay Terence Crawford at patitigilin niya ito bago matapos ang 12 round. Ito naman ang banat ni Errol Spence Jr. Sabi niya hindi siya ang pinakamalaking pangalan pero bubugbugin ko siya. Galing man sa halos 3 taong pahinga, kumpiyansa pa rin ang dating kampiyon. Sinabi nitong madali para sa kanyang pagtanggap sa laban dahil sa malaking bayad at komportable siyang lumaban sa Australia. Ipinaliwanag din niya kung bakit hindi niya kinamayan si Tszyu kamakailan. Sabi niya, narinig ko ang mga pinagsasabi niya, puro lang siya daldal. Tapos saan niyang makikipagkamay ako sa kanya. Hindi ako nasa mood para doon. Kung sinabi niyang magiging giyera ito, di gawan natin ng giyera. Sinupalpal din ni Spence ang pagkumpara ni Tim sa kanyang sarili, sa kanyang alamat na amang si Kostya Tszyu. Sabi ni Errol Spence Jr. ang cute tignan, pero wala siya sa kalibre ng tatay niya. Hindi niya pwedeng ikumpara ang sarili niya sa ama niya. Ipapakita ko sa buong mundo na nagbabalik na si Errol the Truth Spence. Sino sa tingin niya ang uuwing panalo ngayong linggo? Babangon ba si Spence para patunayan siya pa rin ang tunay na hari? O wawasakin ni Tszyu ang bisitang Amerikano sa harap ng kanyang mga kababayan? I-komento ang inyong mga hula.